So magandang gabi po sa ating lahat mga kagrasa, no? So sa ngayong gabi na to ay mayroon tayong i-share sa inyo na isang Rossi TR. Bakit po dalawang crankcase ito? Kasi ang Rossi TR natin ay nagkaroon pa siya ng problema. So yun po. Yan. So balik babago lang itong overhaul. Then yun po, ang gawin dito natin ay pinalitan lang natin ng bago na crankcase. Ito po sa KR 150 no mga kagrasa, KRY, tapos pinalitan natin ng Rossi TC 125 na crankcase. So ang i-share ko sa inyo ngayon ay ang kanyang transmission gear, ang kanyang mga posisyon, kung ano ba ang kanyang posisyon ng bawat gear, kung saan nakapisto ang first to fourth to fifth gear. Then i-share ko rin sa inyo ang mga number ng mga bearing, kung parehas na ba ang Rossi KR 150 at saka Rossi TC 125. Okay po, ang pinalitan natin dito ay yun po mga kagrasa, no? Unahin natin dito. So bali yun po ang kanyang sa Rossi TC 125. So bali pinalitan ibinalik natin ang kanyang luma na oil pump, kasi po magka-problema pag ito ang ating isasalpak sa paglagay natin dito sa oil pump drive gear. Ayun po, hindi siya maipasok. So magkaroon siya kasi malaki po ang kanyang oil pump gear. So bali tinanggalan po natin dito. Yan, tinanggalan po natin, tapos yan po ang ilagay dito. So tanggalan ang kanyang dala na nabili. Then ano po, ito po, mayroon po itong problema ang kanyang luma, no? So yan, kasi ito po nabiyak itong kanyang lagayan ng crank. So yan dito. Yan. Na pewter na, pero yan bumibigay pa rin. So napagdesisyonan ng may-ari na palitan na lang ng bago. So yan, nakabili siya ng sikanhan. Mayroong nag chap-chap ng makina ng motor, tapos yun Rossi TC 125 ipalit natin sa crankcase ng TR. So yun po, ito ang kanyang dala ng mga kagrasa. Bakit panitan natin ito? Kasi yun, yung kanyang gear mayroong problema, yan, napudpod. Yan. Tapos ito ginagrind nila mga kagrasa, no? Ginagrind. So yan, baka mag-malfunction sa pag-kick baka magka-problema. So yan, nanigurado tayo na pinalitan natin ng buo. So buti na lang, parehas lang ang sa Rossi TC 125. Then ano po mga kagrasa, no? Ang kanyang idle gear rin, yan, mayroon din problema. Yan, pudpo din. So yan, ito po ang kanyang bago nadala sa Rossi TC 125, parehas lang. So yan sa KR. Yan, problema po ito. Yan, napudpod. So ito po ang sikanhan na gear. Dala po ng pagbili ng kanyang crankcase. So yan. So unahin natin ang bearing dito. I-share natin sa inyo. Bearing ng kanyang side bearing. Yan, mga bearing dito sa Rossi TC 125 at saka dito sa KRY. So yun po, unahin natin dito, no? Kung mayroon bang kaibahan o parehas lang ba ang number ng bearing. So dito sa Rossi TC 125, ang number naman dito ay 2110 po itong bearing na to. Then ito naman ay 2312. Yan, 2312 ito ang number nito. So ito naman ang sa kanyang dito sa kanyang bearing, sa kanyang dito sa bandang clutch, yan, dito ay 600, yan po, 6006. Yan. So bali dito naman sa KR, tingnan natin. So yan po, 6006 din. Yan, 6006. Dito rin ay 2110. Then dito naman ay 2312. Yan, parehas lang. The same lang dito sa
Rossi TC125. At sa lagayan naman kanyang crank, so ito sa KR mayroon problema dito. So yan, binuo lang natin ang kanyang crankcase. So yan, parehas lang ang bearing dito sa side na to, sa bandang clutch yan. Parehas lang kanyang bearing. So sa pump, yan, ilagay natin sa KR dito sa Rossi TC125 yan. Yan. Parehas lang. So yan, pwede lang. So yan. Ang ibinalik natin ang galing sa KR. Yan. So dito naman sa bandang ito, ang sa Rossi TC125, so dito naman sa KR, yan, is ang number naman ng bearing dito sa counter shaft is 6204. So same lang dito, 6204 din. At dito naman is 6202. Yan, same lang dito, 6202 din. Yan o. So same lang, 6202. So magkaparehas lang ang sukat ng kanyang bearing. Wala lang pong kaibahan. So pwedeng-pwede lang po ito. Ang pump lang ang ating yan hindi mapwede. So dito naman sa crankshaft bearing, mga kagrasa, no? Dito naman sa crankshaft bearing. So sa crankshaft bearing o side bearing ay ang number niya ay yan po, klaruhin natin. 63 dito sa bandang kabila. Baka maklaro. 6328. Yan, 6328. Yan, dito rin 6328 din. So matibay ang bearing dito mga kagrasa, no? Kasi Japan po ang bearing ni KR. Japan po masya mga kagrasa, no? At saka sa Rossi TC125. So dito naman tayo sa kanyang, so mga kagrasa, no? Same lang ang lahat ng bearing sa KR 150 at sa Rossi TC125. So dito naman tayo sa kanyang counter shaft at sa main shaft. Yan, assemble natin ito ngayon. Tapos ito naman sa kanyang kung ano ba ang posisyon ng kanyang fork, shifting fork at saka sa drum. So dito naman tayo sa, ito po ang kanyang main shaft at ito naman po ang kanyang counter shaft. So ang posisyon dito ay, so ito yon ang kanyang posisyon, no? Yan ang kanyang posisyon. So nahulog yung washer. So yan, ito po yung washer, no? Yan, balik natin. So ang posisyon dito, yan. So bali ito po ang kanyang segunda. So ito po ang kanyang segunda, no? Tapos ito naman ang kanyang kwarta marcha sa main shaft at saka sa counter shaft. So segunda, kwarta, tapos ito po yun ang kanyang quinta o fifth gear, quinta. Then tapos ito naman po ang kanyang trisira. So ito po ang kanyang trisira, no? O third gear. So yan. Tapos ito naman po ang kanyang first gear. Saka dito rin sa counter shaft first gear. So yan, nakapix itong first gear ng mga kagrasa, no? Saka ito naman po ang first gear ng counter shaft. Ang counter shaft po, dito po ang lagayan ng sprocket. Yung patungo sa sinasabitan ng kadena, patungo sa gulong ng bandang likod. So ito naman pong gear na to, ito po ang kanyang idle gear. Yan, idle gear. Yan, ito po ang kanyang idle gear mga kagrasa, no? Yung pag-crank natin, ito po ang kumakagat dito para maka-ikot itong kanyang counter shaft at sa main shaft. Yan, dito yon ang kanyang clutch. Yan, clutch housing. So yun po mga kagrasa, no? Ang kanyang posisyon naman dito, ilagay natin. So yan. So unahan natin paglagay ito. Itong kanyang counter shaft. So matigas na po. Yan, pwede na. Yan. Tapos bago ilagay itong main shaft ay yun po, kunin itong dalawang gear. Itong primera o first gear at saka itong idle gear. Yan. Lagay man natin dito.
Tapos, yun, ilagay natin ito. Itong min shop. Yan. So, yun po. Ang paglalagay niya. Tapos, pagbalik naman dito paglagay, itong Primera at saka sa idle gear ay kunin itong gear na to. May washer itong manipis. Yan. Tapos, ilagay ito. Itong dalawang gear. Sa Primera at saka itong idle gear. Tapos, ibalik itong manipis na washer. Tapos, ito naman. Itong lagay ng clutch. Tapos dito naman sa kanyang itong kanyang shifting fork at saka sa shifting shifting shaft ay thick knot. Itong may bingkong, masyadong bingkong, ito po ang ilagay dito sa bandang ilalim. Yan, ipakita sa camera. Yan, yan. Tapos itulak na ng konti. Tapos ito naman ang kasunod, no? Dito ito, bagay. Yan, dyan. Tapos ito naman ay parang nakaharap yan sa bandang babaw. Dito sa counter shaft ito. Dapat lang. Tapos itulak na ng konti para maipasok itong ating drum. So sa paglagay ng drum, ayun po, ito lang. Yan. Yan. Tapos yan po, itapat lang sa kanyang kanal ng drum. Yan. So, yan lang. Yan. Tapos, pasok lang itong shifting shaft. Yan. So, yan na po ang kanyang pagkalagay. Yan. Yan, yan. Tapos, ito na po, ilagay natin. So, sa paglagay natin dito sa kanyang crankshaft, thick knot, mayroon itong point mark, no, sa ating timing gear. Yan, mayroon point mark. So dito rin, mayroon itong point mark dito sa bandang kabila. So yan, itong kanyang camshaft, sa ating cam lobe. Yan. Yan, itong ating cam lobe. So ito naman, mayroong point mark dito sa gear na to. So yan, mayroong point mark dito. Kita natin. Yan, naipin lang ang point mark. So yan, kapag hindi ito na align ay yan, mahirap andalin ating motor at hindi siya maandar kung hindi natin ma-align itong mga timing mark na to. So hanapin lang, mayroong point mark dito. So ito, yan. Dito yan, may point mark. So ang sinasabi ko kanina, itapat ito. Yan, sa ating timing gear. Yan dito sa bandang kunya, yan. So nagkalayan yan dito sa ating kunya. Yan. So i-align lang ang mga point mark para ma-insakto ang ating pag-tap ng ating piston during the compression stroke of the piston. Nakatap siya, hindi so yan. So take note, dapat magkalayan sa bandang kabila ang mga point mark. So yan lang po mga grasa, no, ang ating i-share sa inyo. Sana mayroon kayo nakukuha ng mga aral. Thanks for watching. Ligtan po mga grasa.